Hello guys, hello that Fanuk and good morning guys. For it's me, Fanuk Blatik again. So for today's video, i-share ko sa inyo about nung sa Divisoria ako guys na isang sales lady ako. So nung sales lady ako guys, wait lang. Nung nag-sales lady ako guys sa Divisoria guys ay syempre, nung time na yun guys ay nag-ano yung mga friend ko. Yung nag-ano sila wait lang guys. So, ayun guys, i-share ko sa inyo about dun sa Divisoria Mall. Kasi isang sales lady ako noon dati. Kasi, nung time na yon doon ako sa Manila is nag-apply ako abroad. And then, habang hindi ako tinatawagan ng agency ko na flight ko na, nagtatrabaho ako na bilang sales lady sa Divisoria para at least hindi mabibigat din sa pamilya ko na humihingi ako ng allowance ko. At syempre, iniisip ko din na mahirap din sila, mahirap yung parents ko dito sa Mindanao na bakit hihingi ako sa kanila na mas mahirap sila dito. So kaya ayun, baka sakali ako noon na nagsapalaran ako sa ibang bansa na para makatulong sa kanila. And then ayun guys, nag-apply ako ng abroad 2014. So ayun, 2014 nag-abroad ako guys. And then, nung time na yun guys, is nag-apply ako ng sales lady sa Divisoria Mall. So, pag-apply ko nun guys is, dalawa lang kami nung sales lady na yun kasi yung iba nag-absent. Siguro Sunday yata yun. I think, oo, parang Sunday yun guys. So, ngayon guys, oo, parang Sunday yun kasi kaya nga walang nagbibinta masyado ng ulam sa labas. So, ayun guys, tanghali na. So, kumakain na kami. Kain na yung parang tanghali. Kasi tanghali na kakain na kami. And then ako wala akong ulam na dala. So may pagkain na may kanin ako na balon, binaon. Tapos pero ulam wala. So ayun guys, nung time na yun is lumabas ako sa Divisoria Mall, sa 168 Mall. Nagbaba ako para magbili ng ulam. Kasi hindi ako makabili ng ulam doon sa loob, guys. May ano din talaga doon, may pwede ka makabili ng mga pagkain doon sa loob. Syempre, mahal yun, guys. Hindi ko afford yun kasi kulang yung pera ko. So, and then, bumaba ako. Doon ako bumili sa labas. Kasi doon sa labas may tag 25, ganun. O 15, depende sa klase ng ulam. And then ngayon, guys, hinahanap ko nung dati na binibilhan namin ng ulam. Wala sila, guys. Kaya ayun, na bumili ako sa iba. Pagbili ko sa iba, yun lang nakita ko na nakakart yata yun sila. Dalawa sila laki at babae. I think, iwan ko. So, hindi ako nagbili ng Chicken Joy kasi 35 yun eh. So, hindi enough yung pera ko. Tapos nag-chance ako, sabi ko maggulay na lang ako para tama yung pera na ano ko. Tapos may gulay na tag 20. So, yung gulay na yun, tag 20 is pakbit, guys. So, ayun, yun ang tinuro ko. Pumili ako doon ng mga ulam sa kanila. Sabi ko, magkano ito, ganyan, yan. So, sabi ko, ito na lang yung pakbit, ganun. So, yun, tinuro ko yung pakbit. Kaya sabi ko, anong sahog nyo dito? Sabi niya, hindi ko pala tinanong yung kung ano sahog. Pero nakita ko kung anong sahog nila. Yun, yung nilagay nila na ano. So, sabi ko, baka masarap ito, ganun. So, yun ang tinuro ko, guys. And then, pag yung tinuro ko na yun, binigyan naman ako nila, guys. And then, guys, pagdating ko sa taas, kumain na ako, guys. Sabi ko sa friend ko na, magkain na ako, biha. Sabi ko, una na ako kain. So, sabi niya, oo, mag-una ka na kumain. Susunod ako kasi may customer pa ako. So, ayun, guys, kumain ako. Oh my God, guys, isang subo ko lang sa baby ko, guys. Hindi ko talaga na-trauma ako, guys. Grabe yung lansa ng ulam, guys. Parang hindi ko talaga parang hindi ko talaga maintindihan yung grabe yung lansa yung kumagat. Kumagat talaga yung lansa ng ulam na yung kumagat talaga sa bibig ko na hindi ko talaga maintindihan, guys. So, ayun, guys.
pag ano na yun guys, sumuka ako guys. Sinuka ko talaga yung ano na yun. Sinuka ko talaga yung ulam na yun guys. Sabi ko, ano ba yun? Anong lasa yun, B? Bakit ganun? Sabi, bakit ba? Ano pala yung lasa ng ulam mo? Sabi ko, sobrang lansa. Tapos kasi yung sahog niya yan guys, parang atay ng baboy na parang puti po talaga yung, ano niya talaga yung atay, yung tinain na yun, parang intestine ng baboy na. Pero, bakit ang puti-puti guys? Sobrang raspag talaga yung intestine ng baboy na yun guys na bakit ganun talaga. So, parang hindi niluto, parang gano'n na sobrang lansa. Do'n ako guys, sabi ko, bakit gano'n? Do'n na trauma ako guys na hindi na talaga ako bumili do'n. Pero nung time na yun guys, bumalik ko doon, hindi ko na rin sila nakita. Hindi ko nakita na yung binilhin ko ng ulam na sobrang lansa. Ewan ko guys, doon ko talaga na-realize guys na ano kaya yun sila? Hindi ba kaya yung mga hindi kaya sila alam nyo na, hindi kaya ng mga aswang sila o ganun. So, kaya yun guys. So, kaya tayo guys, mag-ingat talaga tayo pag bumipili tayo sa labas kasi hindi natin alam lahat-lahat kung safe kainin o lahat-lahat ay yun, yung galing sa malinis o hindi malinis, ganun guys. So, yun guys, ang story ko na yun guys. Kaya yun, nag-start ako doon na parang nahihirapan na ako kumakain ng mga laman loob. Kaya kasi may trauma ako talaga na ganun. So, yan guys, yung story ko about sa 168 Mall, Divisoria, Divisoria, para yung pag-sales lady ko. So guys, thank you so much for watching for this video. Please don't forget to like, share, and subscribe this video, this channel guys. Thank you so much. God bless everyone. Bye.